Alam niyo mga kaibigan, ang isang pagiging chief PNP, napakaselan ho niyan. Napakaselan, napaka-hot seat, ika nga. Lahat ng kapulisan, mula sa mababang ranggo, tungo doon sa pinakamataas na ranggo sa 3-star general, pangarap yan ang maging PNP chief. Pero, bago natin pangarapin ang maging ganon, ang kailangan dyan, unang-una, yung kuha mo ang tiwala sa'yo. Tiwala ng buong organisasyon ng kapulisan. Yan ang pinaka number 1 na kailangan ng pagiging PNP chief. Number 2, kailangan yung may respeto sa iyo, na isang salita mo pinakikinggan, sinusunod, kinakatakutan. Yan ang kailangan. Number 3, yung isang opisyal ka, marunong kang makinig sa mga saloobin ng isang pangkaraniwan pulis. Yan ang pinakakailangan. Yung anong saloobin, anong opinion ng isang pangkaraniwan, yan ang kailangan. Yung marunong kang makinig at handa kang umunawa. Siguro, ang isang taong ito, nakita ko sa kanya at deserve niya, lakas loob kong sasabihin, siya na ba ang susunod na PNP chief? Kasi nakikita ko sa kanya, seryoso, dedicated sa trabaho niya, at higit sa lahat, may pagmamahal sa kanyang trabaho. At higit sa lahat, itong mamang ito, nakita ko sa kanya, yung simpleng buhay, simple pamumuno, pero may tapang at may dedication sa kanyang serbisyo. Yan ang aking kaibigan, mabait at madaling kausap, Police Major General Jonel Estomo. Nang pag-iusap ka ng pulis kanina, huwag na lang banggitin, sir, para hindi maalarma. Pero nabanggit man dito sa hearing, kaya kailangan banggitin natin. Go ahead, General Estomo. Mayor, sir, sa totoo lang, sir, may personal assessment na ito, sir, no? Kaya yung Negros, medyo siga ka, pati nga yung anak. Kasi wala kasing, sa totoo lang amin natin, no? Kaya nga itong bagong PD natin, sinabihan ko yan bago siya nag-report doon. Ipakita mo na matapang ka. Wala kasing buwabangga kay Tevis na yan, eh. Sa totoo lang, sir, yan ang dahilan bakit yung mga tao, takot sila kasi walang, yung mga official natin, medyo, kaya ako, sir, ngayon, I will suggest to the Chief PNP, lahat ng ilalagay natin dyan, mga station commander, mga battalion commander, or yung PD, dapat matapang at kayang banggain yung mga sindikato na yan. At Yan totoo, I sir. suggest, Kasi useless, malagay tayo ng mga pulis, mga talawa naman. Ang kailangan, sir, isa sa requirement sa Negros, henceforth, matapang at kayang lumaban sa mga sindikato na yan. pwede ba? Yun yung suggestion ko sa mo, Mayor. Huwag ka mag-alala, oo. Pwede ba ikaw ang DCO ngayon, di ba? Yes, sir. You are DCO. Issuean ka ng order na DCO ka na, concurrent RDPRO 7 ka, concurrent PD Negros Oriental pa. Para tingnan natin kung hanggang saan yung abilidad ng mga TVs na yan. Sir, okay na ako sa DCO, sir. Ha? Okay ka na dyan? Okay ka na? Ayaw mo nang magawa si... I'll just supervise the RD. And of course, lahat ng mga opisyal na ilagay natin dyan, pati yung mga mismong pulis na ilagay dyan, dapat, sir, matatapang. Matatapang at may bayag at hindi magpapasilaw sa pera. Kasi matapang yan ngayon pag-start. Maya-maya, literal, opera ng pera, lalambot niya na, lalambot din yan. Dapat yung may mga prinsipyong pulis ang ilagay natin dyan. At marami tayo dyan. Marami tayong pulis na ganyan. Huwag ka mag-alala. We are not short-handed pagdating sa ganung klaseng mga pulis. Please, Sir,
Senator Jinggoy muna. Sandali sorry. lang. Senator Jinggoy, you're recognized. Yes. Go ahead. You have the floor. Pwede magtanong kay si General, ano pangalan ni General? Istomo. Istomo. Mr. Chair, ano pangalan ni General? Yung nagsasalita? General Istomo. Jonel, sir. Jonel po. Sir, pwede pang i-focus kay General Istomo yung camera, please? Kamera, focus kay General Istomo. Hindi na ito pang PD ng Negros Oriental, ha? Pang chipin-pin na ito. Hindi na yan pagtatanggap ng PD ng Negros Oriental. Yan si General Istomo. Basta kalbo, matatapang yan. General Istomo. General Istomo, sabi mo kanina, kakausapin mo si Chief PNP para mag-assign ng mga matatapang na pulis dun sa Negros Oriental. Tama po ba ako? Sir, yan po aking personal na sir. Kaya dahil nga ako inaawa na rin, dahil lagi sinasabi ni Senator Bato, puro na lang pulis, parang hiyang-hiyan na rin ako sa sarili ko, sir. Kaya yan ang aking suggestion sa Negros, sir. Dapat ang mailagay natin ng mga officer dyan, mga pulis, kahit pa paano, para sa bayan. Hindi yung takot sa mga sindikato. So, inaamin nyo, General Istomo, lahat yung mga naka-assign dati sa Negros Oriental ay panay mga duwag. Panay mga nawawala. Panay duwag. You mean to say, Senator... Sir, So, Yeah. ibig sabihin, General, kung gusto mong i-suggest kay Chief PNP na panay matatapang na pulis ang ilalagay mo rin sa i-appoint doon sa Negros Oriental, ibig sabihin, panay duwag yung mga pulis na na-assign ng araw. Tama po ba ako? hindi ko po masabi, sir, na sila yung mga duwag. Kaya po sila tinanggal doon po, sir, kasi nga may assessment na itong mga pulis ay hindi na sila nagtatrabaho. Kumbaga, may ano dyan, sir, may intelligence report dyan na yung mga pulis doon, since nagaroon, in short, ayaw na lang madamay dahil nga very glaring na, very clear na yung ano, sir, yung ginagawa ng mga, sabi nila, ng mga tebes na sila na parang hari dyan sa Negros. So, ang ginawa natin si dyan, kaya ang dahilan, nagpadala tayo ng Special Action Force dyan para reinforce doon sa mga bagong pulis na nilagay po natin sa Negros, sir. At of course, pinalitan natin yung PD bago ang Provincial Director dyan, si Kel Resento, at sabi ko nga sa kanya, ang guidance ko sa kanya, sir, is mag-ingat ka, magdala ka ng tao mo, kasi iba yung babanggain mo.